current speed niya bago mag-fiber ang aming line. Ayan, sobrang baba. 0.6 lang siya. Ayan. So, wow, as in, it's 89. Umaabot na siya ng 102. And sa upload naman is 116, 130. Mukhang kakabitan na nga kami ng fiber. At last, bale mag-migrate kami from PLDT DSL to PLDT fiber because yung DSL is considered phased out na. Kaya naman fiber na ngayon yung gagamitin. And ngayon ang daming nakaparada na fiber. Not sure kung nakikita niyo sa daan. Ayan yung mga trucks dyan. So, ito yung mga trucks. So, andyan yung mga PLDT. Yan yung dalawang truck. Ikakabit niya ata nila sa loob ng bahay. So, magiging mabilis na ang pag-upload ko. Yun lang yung problema ko sa online. And then, hindi na may interrupt yung internet namin kapag may bagyo. So, tingnan natin yung difference between fiber and DSL. It's time to say goodbye itong PLDT home na modem because papalitan na siya ng fiber. Kaya from DSL magiging fiber na. Kaya itetest na natin kung gaano nga ba kabilis ang DSL to fiber. Ayan. Ito na yung track kung saan ikakabit na nila yung fiber. So, from copper wire, magiging fiber optic na yung wiring niya. Bale, ito yung mapapalitan. Itong brownish na wiring. Ito is may copper. Mamaya, yung ganito na, yung ibang wire na parang plastic yung itsura niya ang maikakabit. Ngayon, we are testing itong DSL na 1699 na Mbps. So, ganito yung current speed niya bago mag-fiber ang aming line. So, we are currently sa download is 8.9 Mbps. Ayan po, and hindi na siya tumataas. While yung upload niya is ayan, sobrang baba. 0.6 lang siya. Ayan, 0.6 tas 0.5. Ganyan forever. So, ganito yung speed ng DSL. Sige. So ngayon, yung mga boys, kinakabit na yung fiber line para at least bibilis na yung ating internet service. And then, after yung installation, itetest natin yung speed test via Ookla. So, eto na guys, kinakabit na siya and diba? So, the linesman or yung staff or yung crew is currently starting the installation para naman ayan, ma-start na ang ating connection. So dyan nakakabit yung parang router. Ayun. After 1 month and 1 week, tsaka na lang kami na i-migrate. So, naghintay pa kami ng 1 month and 1 week.
sobrang tagal, di ba? And feeling ko, bakit ganun ang unfair? Samantalang yung kapitbahay namin, instant na nakabitan sila ng fiber right after nag-migrate sila from DSL to fiber. Pero anyway, tapos na yon, at least meron na kaming fiber, and papakita ko sa inyo yung itsura ng fiber modem. Makakabit na po tayo sa fiber 1699. So, i-test natin itong speed. Ayan. So, wow, as in, it's 89. Umaabot na siya ng 102, 104, 105. So, super na-impress ako sa 1699. And yan, 100 siya sa download. And sa upload naman is 116, 113, 112. So, it is one. So, in here, we have two modems. Yan yung modem ng DSL. And then, over here, mas maliit itong modem ng fiber. Kung napapansin nyo, apat yung ilaw niya. Power, PON, yung telephone. And then, yung WLAN. So, dito, ayan, meron yung line, yung power, tapos yung 2.4 GHz and 5 GHz. Pero napapansin nyo, walang internet and walang line kasi na-shut off na ang aming DSL. So, i-off na natin kasi yun yung sabi nila sa amin. And then, ngayon, ito na yung PLDT. So, meron na kaming PLDT fiber. Tapos, kung i-check mo naman sa phone namin, so, pag ganyan, ayan. So, meron kaming linya. Ayan. So, dial tone checking kasi kung minsan walang dial tone check. And then, ayan, okay na yung linya namin. So, all set na kami para mag-surf ng mas faster internet. Ayan, faster video streaming, downloading, uploading. Kaya ngayon, i-compare na po natin yung DSL and fiber. So, ayan, yung dalawang speed test po natin. So, yung fiber is yung mas mabilis, obviously, and yung DSL is yung mas mabagal. Kaya kung kapansin-pansin nyo, yung upload and download speeds niya ng dalawa is sobrang malaki yung difference. Kaya mas maganda kapag magpapa-fiber ka. So, ayan yung difference ng speed ng dalawa. Ang masasabi ko lang is fiber is already okay for me regardless kung ano yung service provider. Pero ang napansin ko lang, mas mabilis kesa sa binigay na limit na 50 Mbps. Umaabot po kami ng 100 Mbps, both download and upload speed. So, for me, parang in the future, yan na yung magiging regular na speed ng fiber, na 1699 fiber, lalong-lalo na at andito na yung D2 Telecom. So, feeling ko, sa ngayon, mas mabilis ang PLDT kaysa sa D2 Telecom because, ayan, kitang-kita yung speed test. And, ayan, data cannot lie. Ayan guys, so, I hope may natutunan ka dito sa vlog ko regarding sa difference ng pagpapakabit ng DSL and fiber. So, habang wala pa yung isang bagong malaking company, I'm really sure na tataasan pa ng boost or yung speed boost ng PLDT. So, always keep safe mga kababayan and huwag maging pasaway. So, mwah mwah.